Hi guys, welcome back once again. Advice for today is lilipas sa mga araw, buwan, taon, pero ang mga salita ng Diyos ay mananatili sa puso't isipan ng bawat isa. Mawawala lahat mga sikat na artista, mga politiko, mga nang-aapi sa inyo, mga nambubuli sa inyo, mga nang-aapak sa inyo, mga mayayaman, mga sikat. Lahat ng yan ay maglalaho na parang bula, pero ang mananatiling tapat sa ating Diyos anak na buhay na si Jesus Christ, tapat na nanalig sa mga salita niya, mga word wisdom of God na galing sa ating Diyos anak, ay mananatiling buhay magpakailanman doon sa paraiso na kasama natin sila, ang tatlong Diyos, ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Bilang sa mabuting tao, maging mabuti po tayo sa kapwa-tao natin. Preach po tayo, mag-advise sa mga kapwa-tao natin at manalig manampalataya sa ating tatlong Diyos, Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Tsak na tsak, hindi ka makakapag-isip ng hindi mabuti sa kapwa mo, puro kabutihan lang para mapaputi sila. Hindi ka mag-isip ng kung ano-anong masama para sa kanila, kundi ikakabuti lang nila. Kasi nga, di ba, umiral sa iyo ang salita ng ating Diyos Anak na buhay na si Jesus Christ, kaya nagiging matatag ka at nagiging mabuti para sa kapwa-tao mo. Pag isang tao ay matatag na pananalig o pananampalataya, sinusunod niya 10 utos, hindi niya magagawa ng mapag-isip pa lang sa kapwa-tao niya na di maganda, ay hindi niya magagawa. Bagkus kabutihan lang, kabutihan ng kapwa-tao niya ang paiiralin niya, hindi yung pag-isip ng masama. Kasi nga, di ba, pinapera niya yung mga word wisdom of God sa isip at sa puso niya na huwag yung gawin yung mga hindi dapat. Tama lang yung gawin, yung mga word wisdom of God and commandments, susunod tayo. At mahalin mo sarili mo, ang kapwa-tao mo, ang magulang mo, lalo na ang ating tatlong Diyos, ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Maging mabuti po tayo sa ating kapwa-tao at magpahayag ng mga word wisdom of God na tulad ko, mag-advise po tayo, mag-preach, magkwento-kwentuhan tayo na tungkol sa Diyos. Kahit paano, kahit mga 5 minutes o 3 minutes lang, diba, mawigkas lang po natin mga word wisdom of God sa ating mga kapwa-tao. So, kahit ganun, at least nakakapagpahayag tayo kahit konti, di ba? Pero ang isang taong walang pananampalataya sa ating Diyos, anak na buhay na nasa langit, ay puro kasamaan at hindi niya tatanggapin ang mga word wisdom of God na galing sa ating Diyos anak. Bagkus, lulubakin niya to at hindi niya to tatanggapin sa mga tao niya. Kasi nga hindi niya ito kilala ang ating Diyos anak na si Jesus Christ. Puro lang kasamaan miiral sa puso't isipan niya, purong galit, selos, duda. Pero ang tao merong matatag na pananalig, naniniwala sa ating Diyos anak na buhay na si Jesus Christ. Sabi nga natin, Diyos anak na si Jesus Christ, yung kapwa mo, kawangis niya. Kung ano yung kapwa mo, isinasalamin niya ang pagkatao ng ating Diyos anak na si Jesus Christ. Kung nilulubak mo yung kapwa mo, yun si Jesus Christ din po ang nilulubak natin. Kung minumura po natin ang ating kapwa, si Jesus Christ din po ang minumura natin. Kung ginagawa natin ang kapwa-tao natin na masama, si Jesus Christ din po ang ginagawa natin na masama. Sabi nga ng ating Diyos anak na magmahal po tayo ng kapwa-tao natin, mahalin po natin sila. Pero bago ka makapagmahal, mahalin mo muna yung sarili mo. Mahalin mo sarili mo ng buong puso, lakas, isip. Ganun din po ang mabibigay po natin sa kapwa-tao natin. Kung nagmamahal tayo ng sarili natin, mahalin din po natin yung kapwa-tao natin ng buong puso, lakas at isip. Na huwag tayong gumawa ng di maganda para sa kapwa-tao natin, puro lang kabutihan. At higit sa lahat, patatagin ang pananalig mo sa ating Diyos anak mo si Jesus Christ. Amen. Kaya hanggang dito na lang po aking advice. Ingat po tayo lahat and God bless.